Araw ng linggo, sinamahan sila magsimba ni Cholo. At gaya ng dating gawi, ay pinasyal sila sa park ni Cholo pagkatapos magsimba. Napapansin kong tumataba ka ata ngayon at yung tiyan mo parang lumalaki. Bakit? Wala to, normal lang to sa tulad kong nagiging mahilig kumain. Isa pa yan, Patrice. Napapansin ko din na ang lakas mong kumain ngayon. At bukod doon ay nahihilig ka sa mga pagkaing maasim. Oo nga eh. May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala naman, Cholo. Baka ikaw ang may gustong sabihin sa akin. Oo, meron nga talaga, Patrice. At ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Anong ibig mo sabihin? Alam kong buntis ka. Inaantay ko lang talaga na sabihin mo sa akin. Ang kaso, mukhang wala ka namang balak na sabihin sa akin ang pagbubuntis mo. Paano mo nalaman na buntis ako? Madalas kitang mahuling nagsusuka sa umaga. At one time, nakita kita, kaya sunundan kita. At nakita ko na galing ka sa klinik ng OB. Hindi naman ako tanga kung anong ibig sabihin nun. Pasensya ka na, Cholo, kung hindi ko sa'yo sinabi. Hindi pa kasi ako handang sabihin ng tungkol dito. It's okay, Patrice. I understand. Salamat, Cholo. Gusto kong itanong sa'yo kung sinong ama ng pinagbubuntis mo. Pero mukhang hindi na kailangan. Dahil iisang tao lang ang naiisip ko. Tama ba ako, Patrice? Oo, Cholo. Kwento niya lahat kay Cholo kung paano may nangyari sa kanilang dalawa ni Adamson. At sinabi niya rin dito na hindi pa alam ni Adamson ang tungkol sa pagbubuntis niya. Marry me, Patrice. Handa akong maging ama ng anak mo. Mamahalin ko siya bilang tunay kong anak. Please, marry me. Labi siya nagulat sa sinabing yun sa kanya ni Cholo. Hindi siya makapaniwala na inaalok siya nito ng kasal. Masaya siya dahil lagi itong nasa tabi niya. Pero ayaw naman niyang gamitin ito para lamang magkaroon ng ama ang kanyang anak. Tinanggihan niyang alok nito dahil ayaw niyang maging unfair dito. Pag-isipan mo, Patrice, ang alok ko sa'yo. Pag handa ka na, ay magpapakasal ka agad tayo. Malabo pa rin, Cholo, dahil kasal pa ako sa kuya mo. Kung yan ang inaalala mo, ako nang bahala sa bagay na yon. Basta ang gawin mo na lang ay pag-isipan ng alok ko sa'yo, okay? Wala na siya nagawa kundi ang umuo na lang kay Cholo. Kinabukasan nga ay pinuntahan niya ang Kuya Adamson niya sa kondo nito. At sakto dahil nandoon ito. Kamusta ka na, Kuya? Nandito pala ako dahil may mahalaga akong sadya sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa kasal niyo ni Patrice. Gusto ko sana ako na maglalakad para sa divorce ninyo. Dahil mukhang busy ka naman at walang time para doon. Ayos lang ba? Bakit? Nagmamadali ka ba? Yes, Kuya. Nagmamadali na ako dahil inalok ko na siya ng kasal. At anytime na pumayag siya magpakasal sa akin ay hindi ko na patatagalin pa. Kaya nga gusto ko bago siya pumayag ay ayos na ang lahat. Yan lang ba ang sadya mo sa akin? Oo. Hindi ako pupapayag sa gusto mo dahil may kasunduan kami ni Patrice. 7 buwan pa mula ngayon bago magtapos ang kasunduan namin. Huwag ka mag-alala, Cholo. Konting panahon na lang at magiging malaya na siya. At pag nangyari yon, lahat ng gusto niyo magagawa niyo na. Pero hindi na kami makapag-antay pa. Kaya please, Kuya, pumayag ka na. Hindi nga pwede. Buntis si Patrice, Kuya. At kailangan ko siyang pakasalan bago tuloy ang lumaki ang tiyan niya. Ano? Oo, Kuya. Kaya nga inalok ko na siya ng kasal para bago lumabas ang baby namin ay kasal na kami. Sa bagay na yan ay kami dapat ang mag-usap ni Patrice. Papuntahin mo siya dito mamaya para mapag-usapan na namin yan. Pero Kuya, ako na nga lang ang aayos ng lahat-lahat. Huwag na makulit, Cholo. Si Patrice ang gusto ko makausap. Kaya papuntahin mo siya dito mamaya. Hihintayin ko siya, okay? Inis na umalis ng kondo ni Adamson si Cholo. At alam niyang nakagawa siya dito ng kasalanan. Pero sa kanan niya yun iisipin pagkasal na sila ni Patrice. Ayaw niyang malaman pa ni Adamson na magkakaroon ito ng anak kay Patrice. Dahil kilala niya ito, tiyak na maninindigan ito sa tama. At pag nangyari yon, ay siyang maiiwan sa ere na ayaw niyang mangyari. Sinabi nga niya kay Patrice ang napag-usapan nila ng kuya niya. Maging ang pagsisinungaling niya dito na hindi nagustuhan ni Patrice. I'm sorry. Nagawa ko lang naman yon para pumayag na siya mag-divorce kayo. Dahil sa tingin ko, wala talaga siyang balak na mag-file. Kasi kung may balak siya, dapat noon pa siya kumilos. Ang kaso wala eh. Pero mali pa rin ang ginawa mo, Cholo. Nagsinungaling ka sa sarili mong kapatid.
Inis ang naramdaman niya para kay Cholo dahil hindi siya pabor sa ginawa nito. Kinahapunan ay pinuntahan nga niya si Adamson. Bagaman kinakabahan ay kumilos pa rin siya ng normal. Nagdoorbell siya at maya-maya lang ay pinagbuksan siya ni Adamson. Bagong ligo ito dahil basa pa ang buhok nito at nanunuot sa kanyang ilong ang mabango nitong amoy. Pinapunta mo daw ako dito. Bakit? Wala pa akong sinasabi magsalita ka. Bakit ganito ang pagkikitungo niya sa akin? Dahil ba sa mga sinabi ni Cholo sa kanya? Umupo ito sa tabi niya at amoy na amoy niya ang mabango nitong amoy na kay sarap lang hapin. Pwede na ba ako magsalita? Nagsasalita ka na, di ba? Oo nga, sabi ko. So anong pag-uusapan natin? Tungkol sa inyong dalawa ni Cholo. Wala akong dapat nasabihin sa'yo tungkol sa amin. Dahil personal ko ng buhay to. Ang pwede lang natin pag-usapan ay ang tungkol sa kasal natin. Wala na tayong dapat pag-usapan tungkol sa kasal natin. Dahil hindi ako pumapayag na makipag-divorce sa'yo. Ano? Bakit? Dahil buntis ka at alam kong ako ang ama ng batang dinadala mo. Baka nakakalimutan mo, Patrice. Abogado ako at lahat ng kaso ay kaya ko lutasin. Magyang ang pagbubuntis mo. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Nanggabi lasing tayo. Alam ko ang lahat. Alam ko may nangyari sa atin dalawa at alam ko din na alam mo yon. Pero nang tinanong kita, sinabi mo sa akin na wala kang matandaan. 2 beses kitang tinanong, Patrice, pero 2 beses ka nagsinungaling sa akin. Bakit? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwede ba, Patrice? Huwag ka na magsinungaling pa dahil bistado na kita. Kung ayaw mo sa akin, ayos lang. Pero sana naman hayaan mo akong magpakaama sa magiging anak ko. Siguro sa susunod na lang tayo mag-usap dahil hindi tayo nagkakaintindihan, Adamson. Ano bang hindi mo maintindihan, ha, Patrice? Na ako ang ama na magiging anak mo at hindi si Cholo? Na si Cholo sana ang kasaks mo ng gabing yon at hindi ako? Na si Cholo ang mahal mo at hindi ako? Oo, Adamson, ikaw ang ama nito. Happy? At oo, nagkamali ako dahil nagsinungaling ako sa'yo. Pero masisisi mo ba ako? Mga lasing tayo ng gabing yon. At ang nangyari sa atin ay dala lamang ng kalasingan. Sa tingin mo ba kung hindi ka lasing ng gabing yon, ay hahalikan at aangkinin mo ako? Siyempre, hindi. Oo, Patrice. Walang sabi-sabing hinalikan niya ito sa mga labi at ang mga halik na ginawad niya dito ay mapagparusa at puno ng pananabik. Walang sabi-sabing hinalikan niya ito sa mga labi at ang mga halik na ginawad niya dito ay mapagparusa at puno ng pananabik na muling maangkin ang mga labing yon. Gusto niyong pigilan si Adamson sa ginagawa nito pero hindi niya kayang labanan ang gusto ng kanyang katawan. Pinili na lamang niya ang magpaubaya dito at sundin ang ninanais ng kanilang mga katawan. Naantay ni Adamson na pigilan siya ni Patrice pero hindi nito ginawa. Bagkus tinutugon pa nito ang bawat mga halik niya. At alam niya na gusto nito ang nangyayari sa kanilang dalawa ng mga sandaling yon. Nakahiga pa rin sila sa kama ni Adamson habang yakap-yakap siya nito. Pero walang gusto magsalita sa kanilang dalawa. Bigla itong humarap sa kanya at titig na titig. May gusto ka ba sabihin sa akin, Adamson? Bakit ka pumayag na may mangyari sa atin ngayon kung hindi mo naman ako mahal? Wala akong maalala na sinabi ko sa'yo na hindi kita mahal. Ang naaalala ko lang na sinabi ko sa'yo ay ang tungkol sa divorce natin. Ganun na din yun, Patrice. Dahil atat ka makawala sa pagkakatali sa akin. Dahil gusto mong si Cholo ang pakasalan mo. Mahal mo ba siya? Una, hindi ko siya mahal. At matagal ko na siyang pinatigil sa panliligaw sa akin. Siya lang tong mapilit. Pangalawa, hindi ako atat na makawala sa'yo, Adamson. Ang gusto ko lang ay huwag kang matali sa akin. Dahil may sarili ka din buhay. At magagawa mo lamang yon kung malaya ka na sa akin. Bakit ba pinapangunahan mo ako sa gusto ko? Ni minsan hindi ako nagbanggit sa divorce na yan. Dahil wala akong balak na makipaghiwalay sa'yo. Dahil mahal kita. Mahal mo ako? Oo, mahal kita, Patrice. At nasasaktan ako sa tuwing magkasama kayo ni Cholo. Gusto kong ipagtapat sa'yo na mahal kita. Pero nauunahan ako ng takot. Dahil nakikita ko mahal mo si Cholo. Kaya pinili ko na lamang ang manahimik. Pero hindi na ngayon, lalo't magkakabibi na tayong dalawa. Handa kong ipaglaban ang pagmamahal ko sa'yo, Patrice. Hindi siya makapaniwala sa mga pinagtapat sa kanya ni Adamson. Dahil buong akala niya ay hindi siya nito mahal, pero nagkamali pala siya ng paniniwala.
Buong higpit niya itong niyakap at pinaghahalikan sa mukha. Salamat, Adamson. Salamat for what? Sa pagmamahal mo sa akin. Sorry kung nasasaktan kita. Sorry kung nasaktan ko ang feelings mo. Pangako, babawi ako sa'yo at magsisimula tayo ng isang masayang pamilya at puno ng pagmamahalan. Anong ibig mo sabihin? Mahal din kita, Attorney Adamson Villamor. Matagal na. Sinikap kong pigilan itong nararamdaman ko sa'yo, pero every time na pinipigilan ko ay mas lalo lamang kita minamahal. Pero ngayon, magpapakatotoo na ako sa'yo. At gusto kong sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal, Adamson. Mahal na mahal kita. Oh my God, Patrice. I love you more. Muli niya itong siniil ng halik sa mga labi at sa pangalawang pagkakataon ay inangkin ulit niya ito. Walang pagsidlan ng saya ang kanyang puso ng mga sandaling yon habang kapiling ang babaeng kanyang pinakamamahal. Pwede ko bang malaman, Patrice, kung kailan mo ako minahal? Nung araw na nagkita tayo, 5 years ago, nung una pa lang kitang nasilayan nang bumaba ka ng kotse mo, ay na-love at first sight na ako sa'yo. Lalo na nang pumunta ka pa talaga ng mall para lang bilhan ako ng mga damit. Gusto kong itanong ang pangalan mo kaso nakaalis ka na. Pero na minsan, hindi ka nawala sa isip ko. Hanggang sa muling nag-cross ang landas natin, nang umagang kamuntikan mo na ako masagasaan. Iniisip ko pa noon kung saan kita nakita. At nang maalala ko na ikaw yung lalaking matagal ko nang hinahanap, ay nagdiwang ang puso ko. I love you, Adamson. Napakasaya ko ngayon. Dahil finally, natupad na matagal ko pinapangarap ang makasama ka. Ang tagal na pala, pero kung kumilos ka sa harapan ko, ay hindi ko malang nahalata. Manhid ka kasi, kaya ganon. Hindi ah. Eh ikaw naman, Adamson Villamor, kailan mo naramdaman na mahal mo na pala ako? Sa totoo lang, ay hindi ko talaga alam. Dahil ang alam ko lang noon, ay si Cara lang ang nag-iisang babae sa puso ko. Pero isang araw, nagising na lamang ako na mahal na pala kita. Nagsiselos ako sa tuwing nakikita ko kayo magkasama ni Cholo. Halos bumuga ako ng apoy sa galit pag nakikita ko kayong masaya. Pero ngayon, hindi ko na kailangan pang magselos. Dahil akin ka na, Mrs. Patrice Villamor. Matagal na akong sayong-sayo, Adamson. Pagka-uwi niya ng bahay, ay agad niyang kinausap si Cholo at sinabi ditong okay na sila ni Adamson at mahal nila ang isa't isa. Alam niya nasaktan niya ito ng sobra-sobra dahil kita niya sa mga mata nito ang lungkot at pagkabigo sa kanya. Pero kailangan niyang ipaintindi kay Cholo para wag na itong umasa pa sa kanya. Para makalimutan ng sakit na nararamdaman ay nagpakalango na lamang siya sa alak sa isang bar. Halos hindi na siya makalakad sa sobrang kalasingan. Pero may mga kamay na umalalay sa kanya. Nang tingalain niya ito ay si Cara pala, ang dating babaeng minahal niya nang higit pa sa buhay niya. At sa pangalawang pagkakataon ay nagmahal ulit siya. Pero tulad ng dati ay bigo na naman. Dahil ang Kuya Adamson na naman niya ang nagwagi sa laban ng pag-ibig. Kinabukasan ay nagising siya na nasa ibang bahay siya. Nang suyuri niya ang kabuuan ng bahay ay saka lamang niya naalala ang nangyari kagabi. Naabutan niya sa sofa na nanonood ng news si Cara. Binati niya ito at nagpasalamat sa ginawang pag-uwi nito sa kanya doon. May problema ka ba, Cholo? Kaya ka nagpakalasing kagabi? Tulad ng dati, bigo na naman ako sa babaeng mahal ko. Dahil si Kuya Adamson ang minamahal nito. Si Patrice ba ang tinutukoy mo? Paano mo nalaman? Dahil alam ko, kaya nga nagpasya na ako na tumigil na maghabol kay Adamson. Sana ganun ka din, Cholo. Magparaya ka para sa mga taong minamahal mo. Alam mo, Cara, sa nagkikita ko ngayon sa'yo, bumabalik na ang dating Cara na minahal ko. Yung Carang mabait at mapagkumbaba. Hindi yung Cara na parang leon at palagi susugod sa laban. Oo na, huwag mo nang ipaalala. Pasensya na't nagmahal lang naman ako. Hindi makapaniwala si Patrice nang alokin siya ng kasal ni Adamson. At this time ay totoo nagmamahalan na sila kaya sila ikakasal. Agad siyang pumayag sa alok nito. Lalo na at palaki ng palaki ang tiyan niya. Gusto pa niya makapagsuot ng gown habang medyo sexy pa siya. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga magulang at binalita sa mga ito na ikakasal na siya. Kaya kailangan nilang lumuwas ng Maynila. Walang pagsidlan ng saya ang kanyang mga magulang. Dahil sa wakas daw ay mag-aasawa na siya dahil patanda na siya ng patanda.
Sumapit na ang araw na pinakahihintay ni Patrice ang makasal sa lalaking pinakamamahal niya. Masaya siya naglakad palapit dito. Nagulantang ang lahat na makarinig ng sunod-sunod na putok. Lahat sila ay nakaramdam ng takot, lalo na si Patrice na napahinto sa paglalakad papuntang altar. Habang taimtim siyang nagdarasal ay naaaninag niya ang isang tao na para sa kanya ay mapanganib, si Alwin. Palapit ito sa kinatatayuan niya. Halos manigas ang buong katawan niya sa takot na baka kung ano na naman ang gagawin nito sa kanya at sa mga taong mahal niya. Nakakatampo ka naman, Patrice. Ni hindi mo man lamang ako inimbita dito sa iyong kasal. Kaya ako na mismo ang nag-imbita sa sarili ko dito. Congratulations, Patrice. Masaya ako para sa iyo dahil natagpuan mo na ang lalaking iyong mamahalin habang buhay. Please, Alwin, kung nandito ka para manggulo, please, wag mo nang ituloy. Maawa ka sa mga taong nandito, sa mga taong madadamay dahil lamang dyan sa paghihiganti mo sa akin. Kung mahal mo talaga ako, Alwin, ay hayaan mo na akong maging masaya sa lalaking pinili ng puso ko. Sino ba kasi ang may sabi sa'yo na nandito ako para manggulo? Bakit, hindi ba? Mali ka nang iniisip, Patrice. Nandito ako para masaksihan ang kasal mo. Maliban doon, ay wala na akong gagawin pa. Pinagloloko mo ba ako, Alwin, ha? Yung mga putok na baril na narinig namin, alam kong galing yun sa mga tauhan mo. Relax, Patrice. Hindi mo kailangan matakot. Dahil yung mga putok na yon ay putok ng mga lobo, hindi ng baril. Gusto ko kasing ipagdiwang ang araw na to dahil ito ang araw na ikakasal ka na. At ito ang araw na tanggap ko na hindi na talaga magiging tayong dalawa dahil may Adamson ka na minamahal. Aaminin ko sa'yo, Patrice, nung una ibalak ko talaga manggulo sa kasal mo. Pero nang makita ko kanina ang saya sa mukha mo, habang naglalakad sa altar ay biglang nagbago ang isip ko. Sino ako para hadlang ang maging masaya ang babaeng pinakamamahal ko? Sino ako para pigilan ang kasal na to? Oo, masakit sa akin ang ginawa mo, kaya naligaw ko ng landas. Nagpakasama ako para sa'yo, pero na-realize ko kung sino ang talunan sa ating dalawa. Siyempre ako. Kasi makaganti man ako sa'yo, ay hindi pa rin ako lubos na magiging masaya dahil wala ka na sa akin. Pinili ko maghiganti sa'yo pero habang sinasaktan kita, ay mas lalo lamang ako nasasaktan. Dahil kahit anong gawin ko, ay hindi ko na mababago ang laman ng puso mo. Nandito ako ngayon sa harapan mo para humingi ng tawad sa mga ginawa ko sa'yo. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon, Patrice. Pero umaasa akong balang araw ay mapapatawad mo pa rin ako at yun ang araw na hinihintay ko. Hindi siya makapagsalita ng mga sandaling yon dahil muli niyang nakita ang Alwin na kababata niya. Ang Alwin na minahal ng batang puso niya. Ang Alwin na hindi makasarili. Ang Alwin na marunong tumanggap ng pagkatalo. Ang Alwin na mabait at ang Alwin na marunong magmahal sa kapwa-tao niya. Naiintindihan kita, Alwin, at sana patawarin mo din ako kung nasaktan man kita. Hindi ko yun sinasadya. Nagkataon lang kasi na nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero ikaw pa rin na nag-iisang kababata ko. At mahal kita bilang kaibigan ko. Gusto kong magsimula ulit tayo, Alwin. Kalimutan na natin kung ano man ang nangyari. Magsimula tayo ng bagong kabanata sa ating pagkakaibigan. Ibig bang sabihin nito ay pinapatawad mo na ako? Oo, Alwin. Dahil tulad mo, nagkamali din ako. Kaya sabay tayong magbabagong buhay. Masaya niyang niyakap si Alwin at nakita niya si Adamson na nakangiti sa kanya. At pinaparating ng ngiting yon na okay na, Patrice, wala ka ng problema dahil tapos na ang gulo sa pagitan ninyo ni Alwin. Masaya siya naglakad papuntang altar dahil kanina pa siya inaantay na lalaking kanyang pinakamamahal. Na makalapit siya dito ay hinawakan nito ang isang kamay niya at tinalalayang makalapit sa paring magkakasal sa kanilang dalawa. Pagkatapos nilang magpalitan ng vows ay inanunsyo ng pare na you may kiss the bride. Banayad siyang hinalikan sa mga labi ni Adamson at pakiramdam niya ay isa siyang reyna at uuwi na sila sa palasyo nilang mag-asawa kasama na magiging anak nila. Makalipas ang 4 na buwan ay isinilang na nga niya ang kanilang kambal na anak na isang babae at isang lalaki. Pinangalanan nilang Roxanne at Adamson Jr. Gusto nilang palagi maalala ni Brycel ang Mami Roxanne nito. Kaya yon ang napagdesisyonan nilang ipangalan sa isang kambal. Masaya ang pagsasama nila bilang mag-asawa ni Adamson at hindi siya nagsisisi na ito ang kanyang minahal
dahil napakabuti nitong asawa at ama sa kanilang kambal. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil ito ang binigay sa kanya na makakasama niya habang buhay. Pagkatapos ng kasal ni Patrice at Adamson ay kusang sumuko sa mga pulis si Alwin dahil matagal itong pinaghahanap ng mga pulis dahil sa salang pagpatay kay Roxanne. Tuluyan na nga natanggap ni Alwin na hindi sila para sa isa't isa ni Patrice. Samantala, muling nahulog ang loob ni Cholo kay Kara dahil nakita niya na bumalik na ito sa dating Kara na minahal niya. Wala siyang sinayang na sandali at agad siya nag-propose dito na hindi naman ito tinanggihan. Masayang masaya si Patrice dahil natagpuan na ni Cholo ang tunay nitong pag-ibig sa katauhan ni Kara. Wala na siya mahihiling pa sa Panginoon dahil kompleto na ang buhay niya kasama ng mga taong minamahal niya at nagmamahal sa kanya. Kinagabihan, habang magkayakap silang nakahiga ni Adamson, ay may ibinulong ito sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula dito dahil gusto nitong sundan kaagad nila ang kanilang kambal. Agad-agad? Oo, para masaya. At saka gusto ko ng maraming mga anak. Kaya sige na, please. Bakit? Ilan bang anak na gusto mo? 1 dozen. Seryosong sagot nito sa kanya. Bakit ang dami naman ata? Okay lang yon. Mas marami, mas masaya. O siya, sige na nga. Natatawa niyang sagot dito, saka sila nagtalokbong ng kumot. I love you very much. Mas sobrang mahal kita, Adamson, dahil nasa sayo ang puso ko at tanging pangalan mo lamang ang nakaukit dito.